Hello guys, it's me Ira and welcome back to my channel. Ayan, for today's video, topic natin ngayon ay may kinalaman pa rin sa utang. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay subscribe niyo po ako at hit niyo rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng panibagong video ko po. Thank you. So ayan, let's start. Ang topic natin ngayon ay worst ugali ng tao kapag sinisingil. So, number 1. Mas matapang pa sa nagpautang. May mga ganun tong tao. Kasi, may ganito na experience ko din, naranasan ko. Yung siningil ko, ang galing. Siya pa yung matapang. Siya pa yung magtataas ng boses kaysa sa'yo. Tulad na itong isa, sample na lang, shout out sa'yo ate ko na kung mapapanood mo to. Ito, nung pumunta ako sa palengke nun, nagtitinda siya ng isda. Sa mga nakakilala sa akin, malamang kilala niya rin to. Nagtitinda siya ng isda, tapos nanghiram siya sa akin ng pera dati. Tapos, nung nagtinda siya ng isda, may okasyon dun sa amin, birthday ng kapatid ko, kumuha ko sa kanya ng isda. Sabi ko, ate, pakibawas na lang to dun sa utang mo. Di nakalis na ako kasi akala ko okay na. Sinundan naman ako sa tindahan ko, sa bahay ko. Bahay actually na mama ko. Sinundan niya ako doon. Tapos, sabi na sa akin, Ira, bayaran mo yung kinuha mong isda. Diba, ang galing. Siya yung may utang, 1.5 yung utang niya sa akin. Tapos yung isdang 200, sinisingil niya ako. Ganun siya katindi, kakapal ng mukha. Isipin mo yun, 200 singil niya sa'yo, yung 1.5 na utang niya sa akin, hindi niya naalala. Sabi ko sa kanya, ate, di may utang ko sa akin 1.5. Bawas mo na lang doon, tagal na nun eh. Mahigit 1 taon na. Hindi, talagang pa siya doon, wala pa siya doon sa harapan ng bahay ng mama ko. O ganun din katindi yung tao ngayon. Yan. Number 2, di marunong makipag-usap. So, ito naman, walang bibig. Ginagawa nito, minsan pagkausap mo yung magandang tao, minsan hindi kikibo, o kaya naman, hindi nagsasalita talaga. Walang sinasabi, o kaya naman, oo lang ng oo, yun ang ginagawa niya. Pagdating ng oo lang ng oo, pero pagdating ng oras, wala din. Hindi ka rin niya babayaran. So, yun number 3. Nagtatago o umiiwas. Ito. Madaming gumagawa nito. Yung nakita ka niya. Sample. Malayo ka pa lang, nakita ka na niya. Pero nakita mo na rin siya. Makita mo yan, iiwas o liliko ng daan. Ginagawa nila to para makaiwas lang sa'yo. At para hindi mo siya masingil. Ayan. Number 4. Ito, dahil meron tayong mga cellphone o minsan yung mga pinapahiram natin o nangungutang sa atin ay malalayo. Through cellphone na ngayon yung usapan o nung pagbabayad ng utang o pangungutang. So yan, pagdating na ng bayaran. Hindi ka man lang i-reply o hindi sagutin yung tawag mo. Ayan yung worst na nangyayari pag malalayo yung mga pinapautang mo. Yan. Na tayo sa number 5, mas malala to. Ito, nambablock sa FB. Ayan. Ibablock ka niya. Naranasan ko to. Malapit na sabi kong kamag-anak pa halos namin. So, di ko akalain na gagawin niya sa akin. So, shoutout sa'yo ate. Kung pinapanood mo to, alam ko, ayan. Kilala mo kung sino ka at kung ano yung ginawa mo sa akin. Ayan. Ito, binak niya ako sa FB. So, kasi, 3 months na ata o 2 months na nakalipas na hindi na siya nagbayad. Nagbigay siya ng palugit na magbabayad siya sa langit ng bensya. So, dumating yung date na yon, ay sabi ko, nakalampas na pala yung pangako niya. Di ngayon i-message ko na kasi pa-follow up ko pagtingin ko dun sa can't reply for yung hindi ka na makareply sa conversation na yun. Antindi, nagulat talaga ako. Di ko akalain gagawin niya sa akin yun. Kasi, malaki yung tiwala ko sa kanya. Saka, malapit na kamag-anak pa namin. So, ganun katindi yung mga nangungutang na hindi rin marunong magbayad
At kapag sisingilin mo na, ayun ang gagawin sa'yo. Ayan. Thank you for watching guys. Sana isubscribe po ang aking channel at hit nyo rin po yung notification bell. Thank you for watching.